Ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang flights ng javelin and isa ito sa mga dapat malaman ng karamihang atleta ng mga javelin thrower or yung mga, kasi may mga runner talaga na gusto maglaro ng javelin kasi mas parang nagugustuhan nila kasi yung, ang ganda nga ng flight nga naman. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo ang tamang flights ng javelin o yung degrees, kung ano yung tamang lipad ng javelin. So ito, magdodrawing ako sa pader. Ito yung basihan. Bali, ang tamang flights ng javelin ay 32 to 36 degrees. So ito yon. Ito yung ano So halimbawa ito ako tapos yan. So yan. Stickman lang para mabilis. So yan. Yan ha. Iyan yung ano natin. Bali, ito ako to si John Paul. GP na lang, GP. Si GP yan, si GP. Si GP ay ito yung angle na 45 pataas. So yan. Mali. 45, yan na. So ito yung javelin, di ba? So yung angle na yan, maling-mali na yan. Sobrang wala na yan sa hulo o bali mababawasan na yung distance. Kumbaga, bubulusok na lang. So paano ang flights niyan? So pataas yan. Pag ganun siya, pag ganun. So yan. So ganyan yung distance ng layo o ganyan lang yung mechanics kung paano lumipad yung javelin. So ito naman yung 32 to 36 degrees. Burahin ko na to So, yari ako nito Burahin ko na yan. So, ito na. Second, bumato na naman si So, ito yung sinasabi ko na 32 to 36 degrees. So, yan. Tamang angle. Ay, hindi. Sobrang mababa. Yan. Yan po ang tamang angle ng javelin. Medyo nakatingin o medyo nakatutok paturo sa unahan. So, paano po ang mangyayari niyan? So, yan. Dire-diretso lang po yung javelin hanggang sa maabot niya yung momentum na gusto niya, yung hanggang sa maubos yung momentum. Yan. Diyan na lang babagsak. I-compare mo siya dito sa una nating angle na sobrang taas. Yan, pataas yan. Palangit. Hanggang dito pa lang sa kalate, pataas na siya, pababa na siya. So yun, nag-loss na yung niya. Bumulusok na siya dyan. So, sa madaling salita, mas okay yung gamitin or nakatutok lang sa paunan. So, paano natin mako-correct yung ganong flight? So, subscribe nyo ako sa aking YouTube channel para mas magawa natin ng content and ma-review natin para mapanood nyo na rin ang lahat ng dapat nyong malaman about sa javelin throw, sa throwing techniques, kung ano yung conditioning sa shot put, discus, and sa javelin. Kasi pare-parehas lang naman yan nagkakaiba lang yan pag tapering na. So yun. And although sa iba, so yung mga idol, pasensya na, nalubat na yung mic natin kaya biglang nawala, and hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat, pa-support ng ating video, pa-like and subscribe para mas ma-update kayo sa mga susunod nating tutorial, and maraming salamat sa mga nag-support and nanood ng video natin. Hanggang dito na lang, bye bye, hanggang sa muli.